Ay, magandang gabi mga bossing. Oh, magbigay tayo ng ano dito reaksyon dito kay Kawatano, no? Malupit ito, mga friend. Dila. Oo. Pag mahina naturalesa mo, talagang mabibigay ka eh. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo. Because Puta, big time mo. Yung NBI pa ng gugulo, no? Pinagbigyan na nga sila ng NBI, di ba? Na hindi dinakip si Bato. Gaano kalupit itong tao na to, no? Mga boss, ang dami na hong nagsasabi na ang gulo-gulo na to Senado. Sa kanya, hindi. Sila raw ang ginugulo. Tuloy natin, hindi sila komportable na independent ang Senado. So when you talk about check, Anong pakialam ng NBI na ba't naguguluhin na independent ang Senado? Hinuhuli nga si Bato, di ba? Kasi nga may warrant of arrest. Hinarang ninyo. At yung pagkakaroon na sinasabi mong independent na Senado, inagaw niya yan eh. Pinapasok mo si Bato, di ba? Para makabuo kayo ng 13. Maliwanag naman yan mga boss eh. Di ba? Tignan mo nangyari ngayon kay Bato. Oh, sa halip na nagtatago yung gago, ngayon, nagtatago pa rin. Pero malupit ang ginawa nito. Netong sila kay Tano. Ipinuslit si Bato papasok. Ipinuslit si Bato palabas. Nagmukhang tanga nga yung mga yung mga may hawak na warrant of arrest sa mga ito eh. Oh, pero ngayon, ang nangyari mga boss, pati yung asawa ni Bato, sinusupunan na rin, pinapatawag na rin dahil yun nga sa obstruction of justice, no? Nagkaroon ng dami nagkakaso, maski ito si Kimo. Oh. Pag diniinan talaga ito ng gobyerno, no? Bilis-bilisan lang sana. Ang liwa-liwanag naman, wala nang masyadong lilitisin eh. Dahil talagang planado ang ginawang pag-agaw sa liderato ni Tito Soto. Dahil kung hindi nga dumating si Bato, 12 lang sila eh. Kaya inubligan dito si Kawatano. Tinawagan, maliwanag naman, sinabi ni Bato, tinawag agad ni Peter Cayetano para makuha namin yung liderato ng Senado. Sinabi ni Bato yan, di ba? Patuloy natin to. and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again? Tuloy mo sa claim. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, Low battery, please check. will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, Low battery, please charge. partial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pang. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw.
Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your... Alam mo, Cayetano, hindi ko na pahabain yan. No? Alam mo, Low battery. Please charge. maraming nagdududa sa'yo, sa totoo lang. Dahil alam na alam naman ng mga tao na ikaw, hindi ka pwedeng maging impartial. Tsak na bias ka eh. Oh, sinasabi mo na titingin sa mga ebidensya, mga ganyan-ganyan. Malabo ho yan, mga boss. Hindi ho mangyayari yan. Eto, si Kimo, si Amy Marcos, imposible yan, mga friend. Ano niya, sunugin mo man niya, sabi nga nito si Kimo, amoy Duterte siya. Kaya malabo yan. Itong mga ginugulo nila Senado, sa totoo lang. Naman sasabihin naman nila, MBI, ganito. Malabo. Magandang hapon. Magandang gabi na pala. Gabi na. Good evening. Good evening, Senator. Senator. Sa inyo. Ed, Joey, Hi, sir. Chicky, sir. and the lovely. Yeah, yes. Okay na yan? Low battery. Please charge. Tuloy na lang natin sa cellphone. Low battery na raw itong speaker ko. Nakakatawa ba talaga ang nangyayari ngayon sa Senado sa nakikita ninyo, Senator Dick? Ang tingin ko, ang dinig ko siya, nakakadual. Yes. Nakakadual talaga. Because you can no longer recognize it, as I said the other day. Ang mukha ng Senado sa buong mundo, any Senate, must show that they have a sense of country, a sense of justice, a sense of dignity for themselves, integrity at all times, and all the time accountable to the people. Mukhang wala na yan eh. Wala na yung rule of law. Balyahan na nangyayari, bastusan na. Narinig ko madalas yun kay Frank Drilon, narinig ko kay Risa Ontiveros, bastusan. I've never heard that. You hardly say that in the Senate, but Sinasabi pa ni mga friend. Nung nag-walk out ho yung 11 senador, sinasabi pa ni Cayetano doon sa kanina, no? So sinasabi niya, kung hindi raw, para bang pinalalabas niya na yung 11 senador na nag-walk out, mga bobo. Kasi hindi pa raw tapos, ganito. Naramdaman na nga nung 11 senador, alangan namang coincidence na iisa ang pakiramdam nila na talagang babalikatin na nitong 13, nitong 12 na sila Cayetano na ipilit yung teleconferencing na sinasuggest nitong si Marco Beta. Kung hindi naglabasan, talagang divide the house na, botohan na eh. Magbubutuhan na. Di ipipilit, hindi pumayag yung mga senador na nasa minority. Gaano ka si Cayetano, no, mga friend? Talagang baboy na. Tama siya sabi ni Dick Gordon. Walang yang, talagang grabing kakapal ng mukha nito. Sabi nga nila Christian Isguera. Ang matindi dito kay Cayetano, puta, parati siyang magba-Bible verse. Akala mo talaga na, anak ng putang na napakabuti niyang tao. No? Nangako nga siya ng 10,000 per family nung siya kumakandidato. Wala ho talaga, mga boss. Ewan ko kung anong magagawa ng gobyerno rito. No? Kasi maliwanag naman yung obstruction of justice na ginawa nitong mga senador nato. Dahil nga, inaawat nila na pagka-aresto ni Bato. Ginago nila ang batas. Ayon nga dito kay Matibag na gentleman's agreement na nasa kustodiya muna nila si Bato. Ang ginawa, tinakas. Di ba maliwanag yan? Asan ang batas? Wala bang batas? Di ba, mga boss? Tuloy natin kay Dick Gordon. na napipilitan yung mga dating senador na sabihin bastusan na. Why? Because from the very beginning, magmula na nangyari ito, kailan ba ito nagsimula? May 11, di ba? Nung alam namin na papasok na yung articles of impeachment, meron silang game plan
that is to confuse the public and to make sure that they can stop the impeachment. Kaya makita mo yung, pag inaral mo yun, biglang dumating si Bato. Oh. Sa totoo mga boss, no? Itong pinaghirapan ng Kongreso na 257 votes na inimpeach itong si Sayad. Sana mali ako. Wala hong mangyayari dyan. Hindi ho sila makakakuha ng 16 na boto. Gaya nga na sinabi ni Butiki Panelo. Walang numero sa Senado. Oh, yan ho yan. Tingnan nyo, ha? Kaya dapat talaga taong bayan na gumalaw dito. Talagang wawalang yain ho na itong mga grupo ni Duterte. Maski na si Duterte ay nakakulong na. Yun hong mga galamay niya, ang lalaki. Hindi kaya. Parang gano'n ang nangyayari, ha? Isipin mo, si Bato, nandun na sa Senado. Kukunin na lang, putang ina, nakawala pa. Katakot-takot ang pulis. Ngayon, anong ginagawa nila? Kung saan sila hinahanap si Bato. Yung mga armas ni Bato, paano? Natanggalan na raw ng lisensya. May nakuha na ba? Maski isa? Meron na bang isinuko? Wala. Hinahanap nila kung nasaan nakalagay yung mga high-power firearms ni Bato na hindi basta mga baril, Tuloy natin kay Cordon. ilang buwan yan, 6 months siya hindi pumapasok, di ba? Sumusweldo, pati pamilya niya o sumusweldo. And then all of a sudden, because Pantangin mo, 6 months na hindi pumapasok. Putangin. Pati pamilya niya sumusweldo. Pinakakain na ng gobyerno. Putangin, gaano kakapal ang mukha ng mga to. Pinagtatanggol pa to nitong grupo ni Cayetano. Sabi nga ni Cayetano, gusto raw pumasok. Kaso raw hindi naman nabigyan ng insurance ng gobyerno na hindi siya nagpoproteksyonan siya ng gobyerno. Yun ang gusto mangyari ni Cayetano. Putangin na gaano kalupit yung gago. Proteksyon ng gobyerno. Yung pumatay ng libo-libong tao. Gaano kabugok yan? Yan tao na yan. No? Mahalaga sa kanya si Bato. Yung kaso ni Bato, puta, gusto niya manggagaling pa sa dito raw, yung warrant of arrest daw manggagaling dito sa korte ng Pilipinas. Wala kang kaso rito. Gaano ka abnormal, mga boss? Itong mga putanginan to. Mapapamura ka Ipinipilit nila na kailangan manggaling ang warrant of arrest dito sa lokal. Wala kang kaso. Hanggang ngayon sinasabi pa nito si Cayetano na baka raw makidnap na naman at didala sa dahig. Hindi raw. Mga friend, pag wala hong nangyari dito, wala hong mangyari, pag walang ginawa itong gobyerno nato dito, wala. Pinipilit nila ngayon na talaga sila pinupolitika sila dahil kinasuhan na raw si Jinggoy, si Jesus Escudero, si Villanueva, ganito. Dahil daw apektado raw yung parang yung tinatakot daw sila na pag hindi kayo sumunod sa amin, kulong kayo. Ganun ang sinasabi ni Cayetano, mga friend. Ewan ko, mga boss. Wala tuloy natin kilikuron. Napakawalang yaho nito mga to, sa totoo lang. Organization, hindi man lang for public interest, pumayag siya. At siya nagsabi, hinulog dyan si Senator Cayetano under the bus. Sabi niya, pinapunta siya ni Cayetano para sa gano'n, magkaroon ng reorganization. Certainly, isang team lang sila gusto na lang to protect their queen. Dumating sa ngayon. Pagdating doon, alam nila, aalis rin. So, kung ano pinagagawa nila, when you follow it, nagkaroon na ng habulan, nagkaroon na ng sitwasyon, nagkaroon na ng biglang pumasok yung NBI. NBI is there to perform their lawful duty. Ibabasa sa kanila yung walang exempted dyan. Lalo na kung ang punishment mo ay hanggang reclusion perpetua. So, nilabas yun, hindi nila in-honor. Tapos later on, nagawa na sila ng
kabalbalan na nilulusob yung Senado, kaya so may mga tao na kabalay, nagbarilan. Pero kung nagpaputok mismo yung Sergeant at Arms, ang dami-daming media doon, ang dami-daming tao, liit ng Senado pag nagbarilan yung mga taong di automatic weapons, di marami mamamatay. Pagkatapos, pag tinanong mo, bakit hindi nyo binantayan yung kabila ng USIS yung pinto? Wala silang ginawa doon. Hindi nila binantayan yung mga exit, ingress and egress. Hanggang makatakas na itong si Bato. escorted by no less than Senator Padilla, at nakatakas sila, hindi sila nag-report sa buong Maynila, sa buong lahat, sa buong kapulisan na nakatakas at abangan niyo, aalis sa dito, at dami-dami nating CCTV na makikita sila. So sa mga tweet, talagang pinlano nila, pati yung hindi pagre-report, pati yung paggugulo ng yung misinformation, at ang nangyari talagang nasira ang situation sa Senado. Hanggang araw-araw, pati yung away ni Padilla at saka ni Pangilinan. At iba nangyayari sa Senado na hindi karapat-dapat, sisigawan, at talaga nakakalungkot. Ang matindi rito mga friend, itong tracing, itong majority sinasabi ni Kayuatano, mga balat sibuyas pa. Oo, mataasan mo lang ng boses, putang ina, gusto na manapak. Di ba? Ito namang si yung kapatid, si Pontiveros, Pia Cayetano, oo, di ba? May paiyak-iyak pa. Anak ng putang ina, talagang walang kaano-ano to, Senado na to, basura na to. Nang dahil dito sa mga Duterte Black na sinasabi. Oo. Kasi sabi nila, pag nalatag daw yung mga ebidensya, baka raw kagaya nung nangyari kay Corona, ganun ito. Iba si Corona. Si Corona, hindi nahawakan ng Senado. Eto, hawak nito ang Senado. Oo. Parati na sinasabi, mapapalitan na to si Cayetano, di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Hintayin natin Lunes. Na Lunes na naman. Kung magpapalit na nga ng liderato, ito Senado na to. No? Pero malamang, baka wala pa rin eh. Ha? Tuloy natin kay Dick Gordon. Talagang nakakalungkot. Sir, if I may, sir, allow me to ask you to do a little Senate mathematics. Senate math. Kasi ngayon, ang mathematics po sa Senado ngayon, 12 versus 11. Of course, not counting Bato kasi siya'y absent o siya'y missing in action na naman. So, 12 versus 11 ngayon ang pagbabalanse nila. Itong si Jinggoy nakasuhan na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan at maaari po maglabas ng arrest warrant anytime soon. So we don't know, baka by Monday, maybe not, baka siya'y maaresto. In which case you will have 11 versus 11 present at the Senate. How do you think that will work or not work pagdating dun sa brasuhan, kung sinong mamumuno at kung sinong majority-minority at kung sinong masusunod dun sa botohan, online, offline at sa impeachment? Pati yun, there's an impasse because walang may majority, no? Ang nakaluglog lang ay yung majority yung si Cayetano, no? Dahil siya ang Senate President. Pero habang wala yung majority sa baba, kahit na sino, on whatever side, hindi makakagalaw ang Senado. So, I guess, mabuti lang ito mga ito, hindi malilinis sa mga budhi. Makikita nyo na may mga kaso lahat sila. Yung mga kaso malalakas. May mga oral evidence, may testimonial evidence, may mga dokumento, and kung bibilisan ng ombudsman at Sandigan Bayan at lahat ng kanay ng gobyerno yan, baka magkaroon talaga na Kung bibilisan, sabi ni Dick Gordon, no? Kung bibilisan lang, no? Dahil itong mga to, hindi marurumi ang budhi. Mga kaso malilinaw, malalakas, kung bibilisan. Puta, kung mas mabilis pa yung pagong, wala. Kailan pa pinangako ni ombudsman yan? Magpapasko ika. May magpapasko. Ito naman si PBBM, may magpapasko. Paano nga, niya sinasabi ni Remulla. Ngayon naman, tag-init ang iinit. Ngayon naman, hinug na.
Ewan ko, amoy. Tuloy. Again, yung tinatawag nating reorganization. And because this is plunder, yung mga kaso nila, hindi sila makakaboto. So, sir, They will not have bail. yes, sir. Sir, can I pursue that point that you raised? Kasi, for example, si Cheese Escudero at si Joel, maaring sampahan din ng plunder eventually. Nagbabanta na yung ombudsman sa kanila. Si Marcoleta, nagsampa na ng plunder. Si Estrada yung abogado ni Estrada pinadidismiss yung plunder case di ba? Pinababasura ng abogado niya ewan ko mangyayari rito mga friend. Let us pray, sabi nga ni Kawatano. Pero although iba ang kaso niya, yung kaso niya yung pag-donate ng 75 million pesos sa kanya ni Mike Defensor et al. So hindi siya flood control, ibang kaso. Pero you're looking at possibly 3 other senators maliban kay Jinggoy na naharap sa plunder. How is that going to change the formula in the Senate? And sir, if you don't mind, sige ko na rin. Kasi dumadami maaring ma-incapacitate na senador At what point can the Senate stop functioning or not be able to function because of the absence or incapacity of so many senators? But I don't think they will ever stop functioning because kung si Marcoleta, pinakamadali si Marcoleta sapagkat yung kanya may admission siya Admission. Kaliwat kanan yung admission niya sa plunder at saka sa indirect bribery. Yung first year law student, makikita na talaga may kasalanan siya. Basahin mo lang yung batas, talagang Even in first year law student si Marco Beta umamin di ba? Pero tingnan natin kung ano nga mangyayari. makita mo, nagkamali siya doon, inamin-amin niya sabi nga na iba, sana huli ang isda, di sa bibig, di ba? So, yun. Yung kalag, Anong uring isda kaya si Marco Beta? Barakuda? Mukhang barakuda yata, di ba? Parang titinawin mukha niya hindi parang ganun May naina ka talaga matatakot ka tisigo rin. Yung kala Joel Villanueva, meron ng lumang kaso na binubulat-lat kayo na dapat talaga matingnan ko anong tama. Pagka ganon, pag nakuha niya na halimbawa si Marcoleta, di minus 12 na yun, no? 12 na yun, minus 2, minus 5 yung Marcoleta, 10. 11, no? Pag nakuha pa yung isa, magkakaroon na talaga ng reorganization. But at that point in time, palagi ko, papasok na yung malalamig ang ulo o yung nag-iisip na ba't naman ako papakulong? Baka lumipat tayo iba dyan, palagi ko. But that's speculation. At ang public pressure will be so much already because malalakas yung ebidensya, hindi gawa-gawa Talagang sa public nakadiin ng mga matatalinong tao Maski na sila Igon Cayosa, sila at si Justice Carpio, talagang sa publiko sila na umaasa hindi na sa mga ito Oo. Maski mga kaparian, lahat, no? Kaya dapat siguro kung magkakaroon nga ng acquittal, itong kaso nito si Sayad, sa Senado, dapat taong bayan na talaga gumalaw. Wala pa asahan dito sa Senado na to. Malabo pa sa tinta ng pusit na yan si Sara Duterte, makumbik. Sa tingin ko lang sana mali ako. I'm out of the Senate and I see yung kay Marcoleta talagang malakas yun, no? Yung kay Jinggoy, dati na yan. Yung kay Joel, sorry na lang, marami na siyang mga kaso, hindi lang yung sinasabi ni Justice dating ombudsman, at pagkatapos meron pa additional kaso dito sa Bulacan, no? So, I Dami, think no? madaling makuha yan, and depende na yan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan na mag-i-issue ng warrant of arrest. Yun na. Depende na sa ombudsman. Sandigan ba? Anong problema? Pinoproblema nga kay Estrada Yung graph na available, ang unang lumabas yung arrest warrant. Pero yung plunder, ewan natin kung kailan. Ako sa akin. Pag hindi pa lumabas yan ng June 15 tapos na ho itong teleserye na to para sa akin. Pare hindi mag-issue ng warrant of arrest. Foregone conclusion, kumbaga, na magkakaroon talaga ng reorganization dahil sa mga movement na ito.
Definitely. And ang game changer yan, pag napuno na talaga ang tao, ano ba ito? Yan ang nakakatakot dyan eh. Naglalaro sila. Oh. Pag napuno na yung tao, tao talaga eh. Tao talaga ang gagalaw dito eh. Sa kawalang yan ang ginagawa nitong mga Duterte na to, na mga kampo ni Digong. Talagang, wala eh. Parang natatalo yung puwersa ng ng gobyerno dito sa kampo ni Digong eh. Mantakin mo, naagaw yung lideratura kay Tito Soto dahil lang kailangan dumating ka ba to? Dito ka sasakay. Oh, nung nilabas naman ni Timo. Meron pang escort. Kompleto na. Kompleto na. Ang problema lang, yung bilis ng pagpapatupad nitong batas. Sana kagaya nung nangyari kay anak ni Boying, nabilis natapos yung tungkol sa drugs, di ba? ng apoy. naglalaro ng apoy. Nakikita ng tao, ang daming kabalbalan na nangyayari, ang daming ingay na nangyayari, ang daming kaguluhan, ang daming batas na binaviolate, pinoflaunt ang batas. Itatakas mo, senador ka, yun, isa pang madaling kaso yan. Itatakas mo, senador ka, at papayagan mo, Senate President ka, na hinara mo yung NBI, tapos sa dilim ng gabi, madaling araw, tatakas at di nyo mahuhuli. Talaga lupit, no? Still eating. Talaga tinetest na ang pasensya ng tao dyan. Senator, good evening. Madaling araw, tatakas mo, tapos hindi mahuli. Talagang tinitignan niyo yung, parang sinasabi ni dating Senador Dick Gordon pati kapulisan kasabwat Kasi bakit hindi hinarangan yung mga pwedeng daanan? Oo, nandun siya sa loob ng Senado. Pero yung para makatakas ng ganun-ganun lang, putang ina. Tapos sabi nga ni Dick Gordon, di ba? Sa kamay nila, ang daming CCTV. Pwede naman kayo rumadyo na agad. Tumakas. Harangin ninyo. Ganito, plaka, ganito. Walang ganun yan sinasabi ni Dick Gordon. Walang ganun. Basta nakalabas lang. Tapos ganito. Diba? Sabi pa ni Montulfo, hinatid daw doon sa... Montulfo. Mayroon siyang mga bubuit... Tweety Bird na yun nga, isinakay sa yate ni Chavit Singson. Si Chicky Verhel po ito. List po ako ng topic, no? Doon sa pinag-uusapan nga na online voting or e-voting, doon sa mga senador na pinagtatalunan nga. When was this? Kahapon or the other day, no? Doon sa Senado. Kayo po ba ay sa tingin nyo pwedeng, sige, pwede, pabor, o hindi? Kasi meron po mga nag-iisip po ng mga simplistic din, no? Na sinasabi nila, bakit? Tayo nga, pwede bumoto ng ating mga opisyal online. Bakit sila hindi pwede? Because they are the senators. Because they took an oath to serve the country. And because of that, hindi sila basta paring gumalaw. And because there is a law. The law says, pwede bumoto only when there is an event na emergency, force majeure. Sabi nga nung isang senador, kung naiintindihan, the emergency is determined, i-determine pa ng majority of the Senate, of all the members of the Senate, and that the situation prevents the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Ibig sabihin, hindi na talaga sila makapasok. Halimbawa, bahanan sa lahat, no? At kaya naglindol, no? O kaya nagkaroon ng COVID o dumating dito, huwag naman mangyari yung mga nangyayari sa ibang bansa sa Congo. So that's the thing that is being anticipated. Pero Senator, that's exactly the rule that they want to amend po. Kasi nandyan nga po yung rule na yon. Kaya gusto nilang baguhin. Sabi nga nung few days ago ni Senator Rodante Marcoleta, bakit? May technology na, teknolohiya nandyan. Ba't di natin gamitin yan? Ginagamit naman nga sa mga bumoboto na tayo, voting public. Gaano ka ba katagal at gaano ba karaming beses nyo lulukohin ng tao? Yun. Nung araw, meron sinasabi niyan, how long, O Catiline, will it try the patience of the Roman people practically? Sunod-sunod na Pwede ba naman yung porque gusto nila para silang bata gagawin nila? And historical si Trillanes hindi nakagawa niyan. Si Laila de Lima hindi nakagawa niyan. Dahil nga wala yung rason na dapat ibigay sa kanila. Pero ang totoo niyan, huwag na tayo mag-argue.
tama ba yun? Talagang ang taong mamamayan, binoto ka tapos iiwas ka dahil gusto mo lang mapanatili yung tinahal na sa buong mundo na a criminal, a killer of people. Oh. Kaya nga ang lakas ka na gulat ako doon sa mga sinasabi ng ibang Korte Suprema na talagang hindi dapat patuwarin, hindi dapat bigyan ng proteksyon yung tao maraming pinapatay. Oh. Palagi mo tatanggapin ba ng tao yan? Maling-mali na yan. Ang problema Senator Dick Gordon, tanggap nung mga Duterte Black, lalo-lalo na ng Senate President eh. Oh, mali daw yung mali pa raw yung ICC. Oh, gaano ka walang yaya mga putang inang yan? Oh, di ba? Walang kwenta sa kanila yung mga pinapatay, Senador. Basta importante sa kanila, huwag madakip si Bato. Oo. Palagi ko, marami na magsasalita dyan sa mga mamayan. Nakikita mo, tumataas ang temperature eh. Lahat ng mga pare, lahat ng mga hindi ko sinasabing yun ang susundin natin. Pero marami sa business community, nagtatangala na kailangan parehas kayo. Hindi pwedeng partisan kayo dyan. Hindi pwedeng interest personal lang ninyo atupagin ninyo. Ang kailangan malaman ng tao, interest ng bayan na pagka may Malabo na yan, Senator Dick Gordon. Maniwala ka't hindi. Sana mali ako. Pero yan, hindi makukumbik. Oo. Sa klase sa klase. 16 ang kailangan. Oo. 16 na boto para makumbik si Sayad. Oo. Sabi nga ni Butike, walang ganong klaseng numero. Pero, yun. Wala to. Sana may accountability. Walang exception dyan. Kay Presidente ka, kay sino ka. Kaya may impeachment eh. Yung impeachment, kay Presidente ka, o Supreme Court Chief Justice ka, o ano bang mataas sa Supreme Court, dadaan ka dyan because nobody is above the law. Ang Blue Ribbon, ang committee niya, sinasabi, Committee on Accountability of Public Officials. At hindi ko pinalampas siya, kaya natanggal si Albayalde, nag-resign. Kaya doon si Captain Caibon, napakalakas. Hindi natin pinayagan niya. Kinulong natin siya sa Pasay. So, ibig sabihin, kailangan natin, lalagay niya mga tao, yung naniniwala sa batas, susumpahan nila yan, at papairalin yung batas. Hindi yung dinidribble tayo ng palusot. Yung ba tatamis sa salita, nakakala mo may mga argument. Pero ang totoo niya, nasa sa tao ang desisyon. Kung papayag kayong paloko, talagang basket case na talaga tayo. Niloloko na tayong matagal at lalo na ngayon, sa katutak na lokohan na ang ginagawa nito. At ito yung mga binoto natin, national officials. Abay, hindi biro yan. Tumakbo ka sa 4 na sulok ng Pilipinas, boboto ka, tapos lulukohin mo lang ang tao. Ewan na lang. Yeah. Bago tayo magpaalam kay Senator Dick, puntahan ko lang yung Red Cross. Senator Dick, alam nyo, Chiki, Yes. yung mga Yun na yun, mga friend, no? Tao ang gagalaw. Mga tao dapat gumalaw. Dapat yung Senado na yan, kung nakakapasok ninyo yung Malacanang para isipain ng presidente, bakit hindi nyo pwedeng gawin sa Senado? At yung vice presidente, di ba? Na wala namang ginagawa. Di ba? Mga boss. Puti si Cayetano, sabihin niya ganun. Puta, babrasuhin na talaga nila nun eh. Kaya nag-walk out yung 11 eh. Babrasuhin na. Gagawin ng butuhan. Kung sino ang payag. O raise your hand, ganun na mangyayari. Pupwersahin na talaga eh. Pero yun nga, sabi nga nila, Ronald Llamas, talagang ito Senado na to. Pakapala na lang talaga ng mukha. Ito, yung mga kampo ni Duterte, si Kibulog, at saka itong si Sayad. Tingnan niyo. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ng Senado, alisin ng Kongreso. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin kong superpower ang Pilipinas. Wow! Ayop, no? Tang-ina to. Bakit nandito pa to? Kinukuha na ng FBI to, most wanted to Ayaw ibigay? Ganun ba yun?
Gobyerno. Ebe, sa selda nito, may sariling private nurse pa yata ito, balita, di ba? O, ito pa isang baliw. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. 100 billion ang hinihingi ng putang ina to. Kapal ng mukha. 100 billion. Yung isa namang ulol, tatanggalin daw niya, pag siya naging presidente, tatanggalin daw niya sila sa Kongreso, ibigay sa kanya lahat yung pera ng Pilipinas. Yan. 5 point something trillion. In 5 years daw, gagawin niya superpower ang... Sabagay, nangyari naman, di ba? Nagawa na ng superpower ang Duterte na hanggang ngayon hindi matibag. Mga boss. Nakawawa ang Pilipinas dito sa mga kampo ni Duterte, putang ina. Pero wala no. Takay mo nakulapog yung yung Senado. Bato, kailangan hindi natin maagaw yung ng Senado. Kailangan dumating ka rito by all means. O, sabi nga ni Bato, kung alam ko lang hindi na lang sana ako pumunta. O ngayon, inabot ng gago. Lahat ng pero wala yan. Puproteksyonan yan eh. Puproteksyonan yan. Kasi nga, sabi nga ni Dick Gordon, di ba? Sabihin na natin nakalabas. Ang daming CCTV, pwede mo na sabihin, radyo ka lang. Lumabas dito. Harangin ninyo dyan, harangin ninyo dito. Hindi sana nakatakas. Wala eh. Para sinasabi ni Dick Gordon, talagang planado. Planado. Pinlano talaga. Pero hindi lang sila Kimo ang may pati yung dadaanan, planchado na. Kasi, galing sa Senado, di ba? Walang nakabantay na nakalabas yun doon. Ang daming kapulisan doon. Ano yun? Yung kapulisan doon para bantayan ang paglabas para siguradong makatakas. Yun ang naging papel eh. Ay nako. His Excellency, amoy. Magkulab na tayo. Hoy mga boss, June 3. 49 years anniversary namin ng misis ko. Birthday niya rin ho yan, June 3. Nung pinakasalan ko siya, birthday niya, para isang sandukan na lang ng pansit. Lapit na, di ba, friend? Sino naka 49 years kami wala, hindi kami nag-iwalay, Binigay kasi ni Lord yan, sabi ko, gusto ko inchik eh. Patrick, shout out. Katat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Katat ni Baya. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox, no skipping ads. Oh, thank you. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, talagang nakakagalit po talaga ang hatol na Sandigan Bayan. Kung si Gloria sa liig, si Jinggoy sa tuhod. Ayan na naman si John Vic, punyeta ka. Talagang may kababalaghan. Talaga sobra na ang mga nangyayari sa mga kabinete ni PBBM. Talagang talamak na ang nangyayari sa gobyerno natin. Nakakalungkot. PBBM, paandarin mo ang kapangyarihan mo, suportahan mo mga nakakatulong sa gobyerno mo. Tama ka po. Yan dapat suportahan natin si Sentry. Ay sir, nakaka-stress na ang bulok na sistema ng ating mambatas. Ingat po and God bless po. Yun nga eh. Ano magagawa natin? Yan na yan. Jane Labay na, shout out my friend. Ganyan ang laro ng politics. Pero dahil laro nga ito, may mananalo at may matatalo. Malay natin, ang manalo si John Vic at ang matalo si Sexy. Pwede ring vice versa. You know what I mean. Ay nako, Jane. Whiskey, shout out ha.
Sexy. Recidivist. Carlos Aguilar, shout out. Karox, sumusta na? Hindi pa nakukulong unti-unti ng tumatakas ni replacement. Tinatakas na yung tuhod. Ni replacement na putang ina. QP sa Bunao, good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ay nako, sayang po talaga. Hindi si Trillanes ang sekretary ng DILG. Sabi nga po ni Kent Garcia, di raw pwedeng i-appoint ni BBM si Trillanes kasi magkaiba partido nila. Magkaiba partido sila ni BBM. Mr. PBBM, pakiusap po, ibalik ko po si General Torre at si Abalos para matiklo na si Bato, John Wick. Papresko nang nakakaumay ka na. John Wick ba? John Wick? John Wick. The brother of the Bico, shout out. Blessed morning, Karox and all warriors. Ano ba yan? Sikat na sikat si Unggoy Jinggoy. Mana-mana lang anak ng baka, nakakahiya. Only in the Philippines, mga opisyal na may sabit ni replacement para lusot. Sabay takas, dapat dyan putulin ng tuhod. Pastor, yung lago na yung shout out. Shirley J. Sir, shout out. Yan ang mahirap dyan sa atin. Pag nakakasuhan ang mga politikong may magnanakaw, ang nagkakasakit. Sobrang kapal talaga ni Jinggoy. Dami kasing pat. Kaya hindi natatablan niya ng hiya. Ang daming ninanakaw habang yung ibang kababayan natin, pagpag ang kinakain. Shirley J. Sir, Si General Nartates parang mas malamlam kesa kay John Vic Rimulya, Karox. Ano bang ginagawa nun? Parang ang tahimik, hindi gaya ni General Torre. Ewan ko. Walbok Ponso, shout out. Dapat si Torre or Sentry, paltan nila si John Vic, malamya eh. Sumagot si David Alvin Mendoza. Paano po di lalamlam si Nartates? Di po ba dikit kay Amy haba na babayan? Shirley Jason, ay oo nga pala. Wala na. The brother of the Bigo. Correct ka, Karox. Ang eksena, ang kaululan ng mga tsinador. O, di ba? Jane Labay na ulit. Sir Rox, nasa gitna kami ng dagat. Nakita ko naman sa Bahamas eh. Nakatutok ako sa vlog mo kasi may internet ang sailboat, Starlink. Patalagang malakas at mabilis. Ganyan ka namin kalab kahit sang sulok ng mundo. Nakasupport ang vlog. Sa vlog, Milano na si Sexy. Ang topic mo. Alam ng mga abogado ni Sexy ang gagawin eh. Como na si Sexy ng plunder case. Diba? Pastor Joffrey, shout out. Boss Rock, si Bato, nadapa. Bakit tuhod ni Jingay sumakit? Ay, Pastor Joffrey, napatawa mo ako Oo nga no, nadapa si Bato, yung tuhod ni Jingay sumakit. Puta na. Jane Labay na. Sir Rox, ang hirap patulan ni Kimo. Force mayor lang, hindi pa alam definition. Saka nasasabihan ni Marcoleta na ang hirap ng hindi abogado. Tapos baguhan senador pa kaya his understanding of force majeure is kalat-kalat. Nagkakalat itong taong ito. Tao ba to? Ewan ko dyan, Jane Rox. Si Loren sabi mag-join daw ng minority. Ox na rin, importante. Matanggal si Caldero sa pwesto dahil hindi yan titigil hanggat hindi nawawala sa Senado. Maniwala ka, Jane, hindi yan babalik sa minority. Majority yan. Lagay ba naman yan? Baka nagkatapalan na dyan eh. Walbok Ponso ulit. Wala namang mangyayari dyan. Biglang nagkakasakit, iwas pusoy. Diba?
Tol, shout out. Jojo. Good day, Tol. At sa lahat ng subscriber, napakagulo ng politika natin. Tagal na yan. Panahon pa ni Matusalim yan. Kaya lang ngayon, sobrang grabe. Sherwin Sapeda, shout out. Analisa Apolinar. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Friend Sherwin. Naku, ewan ko nga ba, Xerox? Pinaikot-ikot pa na parang trumpo ang kaso ng isang malupit na kawatan. Ang linaw-linaw naman po, iisa din ang babagsakan dahil nagdudumilat po ang ebidensya. Si Junggoy ay isang malupit na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ano pa po ba ang ebidensya? At palusot pa ang gusto para yan pong halimaw na yan, maisalaksak na po sa kulungan. Ha? Hoy ungas na ulupong, huwag kang magpiling VIP, okay? Kahit ano pang palusot ang gawin mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw makukulong. At sana nga, doon ka mabulok, doon ka mabulok na, yawa ka. Sa sobrang gahaman mo, dapat lang pagdusahan at pagbayaran mo yung malupit mong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Habang ikaw nagpapakasarap sa mga perang kinulimbat mo, isipin mo ang isalaksak mo sa may bukbuk mong utak kung ilang kapwa mo Pilipino ang pinatay mo sa hirap at gutom, leche ka. Galit si Tia Deli. Tapos ngayon, puro palusot ka pa. Anong puro palusot? Pinadidismiss. Pinababasura ng abogado niya yung plunder case. Dami mo pang palusot para di ka mabiyabit. At ito namang sa punasin. Ito namang sa punasin ng Mr. Prescon. Isa ka pa talaga, no? Pag ayusin mo nga yung trabaho mo, nakurimaw ka, lahat ng kababayan mo, pinapahiya mo na dahil sa katangahan mo. Naku, ewan ko nga sa'yo, Mr. Punasin Prescon, dapat lang talaga, masipa ka dyan sa pwesto mo, buwisit ka. Matatapos na naman ang taon, pati termino mo, ano pa ang pwede mong maipagmalaki na madisindak. Maipagmalaki na madisinda kami sa husay masinda kami sa husay mo. Anong husay? Dapat tulis ang pugante basta dumaan sa kamay mo. Ayun ang mga pisting yawa at binebelatan ka lang. Mabuti nga sa'yo kasi inuuna mo kasi kayabangan. Naku, manong kami tigil-tigilan mo ng kanyang pautot mo. Wala kang alam kung di mission Bisaklat at mission Butata. Lumayas ka na dyan sa pwesto mo, ipalit mo na si Sentry o General Torre para magkaalaman ng pagdating sa tunay na angas. Diba, Mr. Prescon? Sarap mo talagang isama dyan kay Junggoy. Sa loob kayong dalawa magpitik bulag. Mga leche, mga buwisit, kinam. Mainit naman ang ulong tiyatili ngayon. Maglusartan ka, prena. Sumagot si David, Uminit naman ang ulong tiyatili. Kasi ba naman po yung kababayan ninyo na si John Wick Rimulya? Ay, puro pagyayabang lang ang alam. Kulang naman sa gawa. Dapat po ay inaalis na yan dyan sa DILG at ilipat na lang sa departamento ni Auntie Claire Toots. Mahilig naman siya sa Prescon. Nangyari dito. Ted, shout out Ted. Sige, Jingay, magpa-hospital arrest ka na. Magpa-hospital arrest ka na lang. Magpagamot ka sa Amerika. Ganyan naman kayo Pag kinakasuhan, nagkakasakit. Totoo yan, Ted. Kakapal nga ng mukha. Putang. Mantakin mo. Knee transplant? Putang na. Meron ba rito sa Pilipinas yan? Kailangan sa ibang bansa pa yan. Papalitan yung tuhod? Putang na. Ano kla? Ted, David Alin Mendoza. Karox, baka po kargado si Kimo nung sinabi niya kay Bato na lumabas siya at harapin ang mga nag-aakusa sa kanya. Aral sila kay Digonggong na kabaliktaran ng pagsasabi. Hindi, David, yun yung sinasabi niya nun. Bata pa si Kimuno, no?
Nasa laya pa yata yung buhok na yun eh. Napalaya na ni Ramos. Galing na yata ng Oblo yun eh. Ang pinariringgan niya doon, hindi si Bato. Si Sentry. Eddie Luna, shout out Hi Karox, magandang araw sa iyo dyan. Karox, noong isang araw naisip ko na ang asawa ni Bato, hindi pwede na sasabihin na hindi niya alam kung saan nagtatago. Kaya nga pinadala siya na asawa niya si Bato, Karox, kung sakali na malaman ng autoridad na hindi nagsasabi ang asawa ni Bato ng kung saan nagtatago, pwede sigurong makasuhan din siya ang asawa ni Bato. Ngayon, narinig ko sa ibang news na pinadalhan daw ng supuena ng NBI. Yun na nga, ang asawa ni Bato. Narinig mo na ba, Karox? Oo, narinig ko. Palagay mo, Karox. Kung didinan nga yan, kaso puta wala Kung didiinan. Eddie Luna ulit Sabi nga, Karox, na-approve ang revocation ng mga firearms ni Bato at pinaro-surrender lahat ng armas, pero sa ngayon hindi pa nababalita na sinurrender na si Bato. Pwede rin magtago sa kingdom ni Kibuloy kasi malawak na lugar yon at saka hindi isusurrender ni Bato lahat ng firearms niya. Baka may nakatago sa ilalim ng lupa. Karox, si Bato araw at gabi nakamonitor yan. At alam niya ang galawan ng mga naghahanap sa kanya. Protektado pa ng mga putang ina mo. Wala. Eddie Luna ulit Itong hayop na si Jinggoy. Na yan. Dapat yan, pinapalo na sa tuhod para tuluyan ng tanggalin ang paa niya. Hindi tuhod lang, hayop na yan. Nung walang planong arestuin siya, pag naglalakad, malakas pa sa kalabaw. Ngayon, pipilay-pilay, kunwari, biglang magpapa-opera ng butang ng tuhod dyan, Jinggoy. Sige, arte ka pa. Ikaw pala ang isang pusakal sa politikong magnanakaw. Dapat sa'yo. Hindi opera ng tuhod, dapat sa'yo. Kamay ang putulin. Kung sa Saudi mo lang ginawa yan, sigurado pa at kamay mo putol. Putol na ngayon. Antay-antay ka lang, magiging magkakosa kayo ni Nardong Kupit. Shout out, Dolor Garcia. Prenami Bingson, Emans Caloonanak, shout out Hanggang bukas pumuli, mga pre. Mission accomplished. Pasensya na ako, papaayos ko itong aking speaker. Oo. Nalolobat, ang bilis nalolobat mukhang hindi nagkakarga. Oo. Pero at least naintindihan nyo naman, di ba? Malakas naman tong isang cellphone ko. Oo. God bless, mga friend. Yun hong conviction ni Sarah. Sana mali ako. Malabo pa po yan sa tinta ng pusit. Sa itsura lang malabo. Kakapal na mga mukha nito mga putangan to. Naku, Diyos ko. Inilalaban nga ng patayan si Bato. Noong 12. Si Sayad pa kaya? Abangan natin sa Lunes kung talagang mapapalitan si Cayetano bilang Senate President. God bless, mga friend.